Sa bawat hakbang kasi ng kalabaw na kanyang sinasakyan, nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanyang bewang. Kung lumakad siya, wala siyang sinamang kaibigan. Naalala niya kasi noon, baka may mga pinagkakaabalahan din yun sa buhay. Sa pagdating naman niya sa baryo nito, dali-dali naman niyang pinuntahan ang bahay nito, kung saan sila unang nagkakilala. Ano ka? Sir, natulog ko na, kaigli pa lang eh. Hindi naman niya maiwasang malungkot. Bumirang tilawak na, nakaramdam ko. Dude! Dito talaga, pumunta kayo. Sa akin marap. Lumipat lang yun sa bundok, malapit sa kanilang lugar. Ayaw na pumunta to, kaya paano May yan kunting sakahan kasi yun doon, kaya naman nagdesisyon itong doon na manirahan. Nang marinig naman ni Unas ang sinabi ng kausap niyang lalaki, Yan. walang pagdadalawang isip naman niya yung pinakiusapan na kung maaari itong sumama sa kanya. Bukod kasi sa hindi niya alam ang daan patungo sa lugar na yan, wala rin siyang Renato idea Agresor, kung alin hi. pang Good morning, ma'am. Lives in Madrid, Spain. dagdag pa niya na Good morning. kailangan siyang magbayad sa tulong na ibibigay nito kung yun ay kinakailangan. Oh, ayaw niya ito magpagaw. Ito oh, sa baba. Karinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip naman yung sumang-ayon sa kanya na nagsasabi na, sige o, maghintay lang muna kayo rito. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Malapit lang dito ang lugar ni Aling Tersing. Yun nga lang, matarik doon ang daan. Kinalulungkot ko pero hindi doon makakapasok ang dalawang kalabaw. Kung gusto niyo ho, pwede naman nating lakarin papunta ron. Kalahating oras lang, nandun na tayo. Sino, tinahol mo, wala kang matao ah. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa si Unas kundi ang sumang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, matyaga naman siyang naghintay habang tahimik na pinagmamasdan ng lalaki sa ginagawa nitong pagbibilad ng mga panggatong. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman yung bumalik sa kinaroroonan niya para yayain na siyang umalis. Sa kanilang paglalakad, doon niya na pag-alaman kung ano ang kaugnayan nito sa matandang babae. Ayon sa taong yon, tiyahin nila ang matandang yon, gawa ng pamangkin nito ang kanyang asawa. Sa katunayan, bago yun lumipat, hinintay lang sila nitong makarating sa baryo. Dagdag pa nito na, masaya naman ang matandang yon na ibinigay sa kanila ang bahay nito, alang-alang sa kanyang mga apo. Nang marinig naman ni Unas ang tungkol sa bagay na yan, hindi naman niya maiwasang makatanong ukol sa kung sino ang kasama ng matanda sa buhay. Sa estado kasi nito, syempre nasisiguro niyang nanghihina ang katawan nito. Subalit pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang sinabi, tinuwanan lang naman siya nito habang sumasagot sa kanya ng, Malayo na narating yan. si Tia Tersing mahina. Hindi ka sigurado dyan, Manoy. Alam mo ba nung gapasan dito sa amin? Daang araw lang. Nalikapas yun. 10 kahon ng palay ang tinapos niya sa isang araw lang. Walang pahinga. Pagkain, wala. Guys, may tuko. Kaya hindi talaga walang mahina yun si Tia. Talaga palang kubay. Alam ba niya, tinitignan siya. Dito sa aming lugar. Ikaw, Manoy. Paano mo nakilala si Tia Tersing? You see that? You see that? Saan niya naggamit? You see that tuko? Oo. Binigyan ako na ng pampaswerte nung walang-wala ako. Alam kong yun ang nag-aakot sa akin mula sa kahirapan. Kaya ako naman siya yung hinahanap. Kasi nakita mo sakit. Basta, maraming istorya. Sagot naman niya rito. Nang marinig naman yun ang lalaki, wala naman yung nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad. Makalipas pa ang
Wala yung malaki.